Amen, amen. Thank you so much. Good morning po sa inyo pong lahat. It's good to be in the house of God. Amen. Maraming salamat po. And salamat po, Pastor, for the privilege na maging bahagi po sa ating pong conference. Tumayo na po tayong lahat in respect for the reading of God's words. Once again, good morning po sa inyo pong lahat. For those who are in our virtual service, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Genesis chapter number 13. Ang ating pong pag-uusapan at mayroon po akong tatalakayin po sa inyo na bagay na hope and pray. My prayer for this morning is to be a blessing po sa inyo pong lahat. Genesis chapter number 13. Napaganda po ng ating pong tema since kagabi. I hope pinagpala tayo sa napagandang mensahe kagabi. At naniniwala po ako na kailangan ho natin ng mga mensaheng gano'n. And good to see na tayo po ay mayroong ganitong klaseng gawain na tayo po ay palalakasin at tutulungan upang gumawa ng desisyon para sa Panginoon. Genesis chapter number 13, basahin ko lang po ang verse number 1 and a few verses. And bababa po ako sa verse number 10 down to verse number 13. I hope you were there, amen? The Bible says, Genesis chapter 13 verse 1, "And Abram went up out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him in the south. And Abram was very rich and in cattle, silver, and in gold. And he went on his journey from the south even to Bethel, and the place where his tent had been at the beginning between Bethel and Hai. Unto the place where the altar he had made there at the first, and there Abraham called the name of the Lord. And Lot also, which went with Abraham, had flock and herd and tents." Bababa lang po ako sa verse 10 para makasave ako ng time. "And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. And even the garden of the Lord like the land of Egypt, and thou comest to Zoar. And Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves the one from the other. And Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly." Let's go to the word of prayer. Loving Father, we thank you so much for this wonderful time that once again you give to every one of us. And thank you for allowing us to be in this great place this morning where we can gather together to study thy word and to listen from your word, Panginoon. Please use me, make me a blessing. All I want, O Lord, to be a blessing. Dalangin ko pa, Panginoon, yung mga bagay na aking pinakinggan, binasa, at ay sinulat, Panginoon. Dalangin ko na aking maalala at maibigay ko, Panginoon, sa inyo pong mga anak. All I want is to be a blessing. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang manguna. Holy Spirit of God, please empower me, use me, and give me a good voice, at maibigay ang inyo pong mga salita. If there are any wicked ways na makita niyo po that could hinder our preaching this morning, my preaching this morning, please forgive me, O Lord. Salamat po, Ama. Ito pong aking dinadalangin at pinapasalamatan, for in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you so much. Please be seated in the presence of our God. Now, nakita po natin dito po sa bilang introduction ng ating pong pag-aaralan ngayon pong umaga, ay narito po, of course, unang-unang character ay si Abraham. At alam po natin na si Abraham ay tinawag ng Panginoon, and ganun din po, nadoon din po si Lot. But I will going to dwell with Lot this morning and not with Abraham. And makita po natin, of course, una in the life of Abraham, na si Abraham is an altar builder. Ano po? Si Abraham ay altar builder. At kung makikita natin, sabi po namin, Lot with him. At makikita natin sa mga sumusunod na mga verses na pinagpala si Lot because of Abraham. Are you listening? Amen? So ito yung tinatawag natin, minsan sinasabi natin na
blessing by association. At minsan, nagsasabi din po tayo na kung gusto mong swertehin, ay sumama ka sa mga siniswerte. Amen? At naniniwala ko gusto natin lahat swertehin at ayaw nating malasin. Akala ko nakakatawa yun. But, nakita natin dito, and I hope and pray na bunga ng influence, because of Abraham's influence, kay Lot, ay siya rin po ay pinagpala ng Panginoon. At ganoon din po, masasabi po natin na siguro, sasabihin natin ngayon pong umaga sapagkat tayo po ay nasa ministry, sapagkat meron pong mga taong nag-akay sa atin at naging bahagi din po tayo ng ministry. And we can say that it's by the grace of God na tayo po ay naging bahagi sa ministry. So napakahalaga po yung mapag-uusapan natin ngayon po sapagkat ang tema natin is all about decision. It's all about decision. So bago po yan, ay gusto ko po munang bigyan ng meaning ang word na decision. Bagamat alam na po natin, many times naririnig na po natin yung word na decision, but for the sake of the word this morning is gusto ko po na maging maliwanag sa atin. Bagamat alam na natin yun, but naniniwala po ako na pag bibigyan natin ng meaning ay lalo pa nating maunawaan ang ating pag-aaralan ngayon pong umaga. Now, pag sinabi po nating decision is the act or process of deciding. Let me read once again. The act or process of deciding. Another meaning is a determination arrived at after consideration. A report after conclusion. A report after conclusion. Sa madaling sabi, pag sinabi nating a report after conclusion, it is a product of thinking. Are you listening? Amen? Parang nasa-shock ang bawat. Parang alam yung first morning, talaga parang napakahirap minsan gumana yung ating isipan. But anyways, so ulitin ko po, pag sinabi nating decision is a product of thinking. Ito po ay produkto ng pag-iisip. Amen? If that is the product of thinking, ay wala pong biglaan. Are you listening? Amen? Wala pong biglaan, hindi yung basta-basta nagdesisyon ka, hindi ho pwedeng mangyaring ganon. Sapagkat pag sinabi nating decision, ito po ay pinag-isipan. At dapat nating maintindihan kapag tayo po ay gumawa ng desisyon na hindi natin pinag-isipan, sa madaling sabi ito ay bunga ng emosyon. At ano po ang mangyayari, what will happen kapag ka po ang emotion ang nangyari? Alam na natin na hindi maganda ang magiging resulta kapag ang ating desisyon ay bunga ng emosyon. Amen? Kaya makita po natin, ano pong magiging bunga niyan pag emosyon ang pinairal po natin. Halimbawa po, bigla po tayong nagalit. So ibig sabihin, pag biglaan po tayong nagalit, mga kapatid, so anong mangyari? So, ibig sabihin, magpa-fight back din tayo pag mayroong isang taong nagalit at magpa-fight back din po tayo. Yun din ho yung bunga ng emosyon. Kaya nga ho, napakahalaga po na ngayon pong umaga ay matutunan po natin ang tamang paggawa ng desisyon. Lagi nating sinasabi, anumang ginagawa po natin, ito po lagi ay bunga ng desisyon. And the reason why we are here this morning is because we decided to be a part of the revival, amen? We decided to come here, na pumunta tayo dito sapagkat gusto natin na tayo po ay patuloy na matuto at yan ang kailangan natin. There's always room for improvement. Hindi ko po sinasabi na kayo nagsasala dito ay okay na po, hindi po. Sapagkat nakikita ho natin, pag tayo po ay nakikinig, talaga namang meron tayong nakukuha every time that we're listening to the Word of God. Every time that the Word of God is being preached, yan po yung kailangan po natin. Amen? So it is very important to make a decision. Mahalaga po na gumawa tayo ng decision sapagkat pag hindi ka gumawa ng decision, that is already your decision. Ulitin ko po,
pag hindi tayo gumawa ng decision, that's already your decision. Or magkakaroon po tayo ng isang bagay na desisyon ng iba. Kaya nga makita natin ano ang naging bunga ng mga taong ang kanilang buhay ay bunga ng desisyon ng iba. Kaya nga po, napakahalaga na matutunan natin. Now, papaano tingin sisimulan ang paggawa ng desisyon? Saan tayo kukuha ng desisyon? Napakahalaga ho. Alam nyo, people are, they want advice. People want guidance. Naunawaan nyo po, amen? Do you remember the time na noong wala pa tayo sa Panginoon at may mga tao po na pumupunta sila sa kani-kaninong tao para kumuha ng desisyon. Naalala niyo po noon, naalala ko nagbabasa ako ng dyaryo at of course babasahin mo yung headline at mamaya titignan mo yung horoscope. Ay iba sa inyo siguro Serex. Pero yung iba pupunta sa horoscope, yeah? So, yung iba alam niyo yung zodiac sign niyo. Kasi yun yung titignan niyo ano yung pulso mo ngayon at yung iba ay naniniwala sa tinatawag na binabasa yung kanilang palad, palm readers. 'Di ba? Oh, pambihira, may kurbada yung kamay mo, mukhang malas ka. And the reason why, may mga tao pong naniniwala po sa ganon. O noong January 1, mga kapatid, di ba, marami pong mga tao, sabi nila, naglalagay sila ng mga what do you call that, mga bilog-bilog sa kanilang mga lamesa, pero kahit na sobrahan nyo pa ang daming bilog na yan, kapag tamad pa rin ang isang tao, wala pa rin mangyayari. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga talaga yung decision. Kaya magpasalamat po tayo na mayroon po tayong simbahan na tutulungan po tayo na gumawa ng decision. Thank God for the preaching of the Word of God na doon po tayo kukuha ng ating decision. Thank God for the man of God that every time he stand behind the pulpit, he's giving the Word of God. And the reason why nandito po tayo ngayon, we're enjoying the things of God, enjoying serving God, is because we made a decision. Kaya magpasalamat po tayo na meron po tayong salita ng Diyos. So, napakahalaga. Saan tayo kukuha ng ating decision? Must based on the Word of God. The Bible is the basis of our faith and practice. It should be, you need to understand that when we make decision, brethren, it should be based on the will of God. It should be based on the will of God. Kaya nga po napaganda na ating pong matutunan. Salamat. That's why we're always reading the book of Proverbs every day. Amen? Yan na po yung nakasanayan that we want the wisdom that comes from above, na yan po ang gagana at yan po yung batayan ng ating pananampalataya at ng ating buhay bilang isang Kristiyano at hindi tayo nagpadalos-dalos sa paggawa ng ating decision. Kaya nga ulitin ko po, our decision must be based on the revealed will of God. Pag sinabi ting revealed will of God is based on His Word. It's always based on the Word of God. Kaya nga po nagtanong na ba tayo, ano kaya yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin? And if you want the will of God in your life, the Bible is the basis of our faith and practice that will help us to make good decision in order for us to be a good Christian. Kaya nga mga kapatid, bilang isang pastor, bilang isang tatay, kung kayo ay bilang isang nanay, bilang isang young people, bilang isang Kristiyano, ano ang ating dapat gawin? Kaya napakahalaga ang salita ng Diyos. It should be based on the will of God. Now, yan ho ang problema sa ating pong text ngayon pong umaga. Narito po, we see, let's go back to our text so that we can see the Word of God na magandang makita natin dito. So, tandaan po natin,
So, si Abraham with Lot, his nephew, and Lot, kasama niya po si Abraham, at pinagpala po siya ng Diyos. God bless him so much. God bless his life, at binigyan sila ng Panginoon ng pagpapala. By the way, as far as blessing is concerned, hindi lamang po material na bagay. Amen? Hindi lamang yung material na bagay. Sabi ko nga po nung nagsalita po ako sa simbahan po namin, sabi ko, salamat po na mayroon tayong mga tao bilang lingkod ng Panginoon, bilang nasa church, salamat na mayroon po tayong mga tao na katulong natin sa gawain po ng Panginoon. Salamat na may mga tao, they surrender their life full-time in the ministry to be a part of the ministry. Amen? Salamat po sa Panginoon na nandiyan sila, singing in the choir, doing the things of God. Ginagawa nila na katulong po natin sila upang patuloy na lumaganap ang gawain ng Diyos. Kaya nga salamat po na may mga taong nagsuko ng buhay sa Panginoon. Na makikita natin dito, naroroon yung blessing ng Diyos. And this time nakita natin, because of the influence of Abraham, and as I say it, dito kaninang umaga po, kanina pa, na si Abraham ay blines ng Diyos. And Lot blessed also because of Abraham. Now, dumating yung pagkakataon na hindi nila kaya, napakarami na ho yung kanilang pagpapalang material this time. Kaya nga alam nyo, minsan, kapag hindi natin naayos yung mga pagpapala, nagiging curse. Nakita niyo po mga kapatid, pag hindi tayo naging maingat sa mga sinasabi nating pagpapala, ay naging curse. Tignan niyo po, nagkaroon ng pag-aaway itong magtiyo. And this time, si Lot ay gagawa ng decision. Si Lot ay gagawa ng decision. Kaya nga, ang kagandahan pa nito mga kapatid, siya pa ang pinapili ni Abraham. Pero alam niyo po ba, makita natin what kind of decision ang ginawa ho ni Lot. Ang sabi po ng Bible, kung titingnan natin in verse number 10, and Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere. Sometimes yun po yung hinahanap po natin. A greener pasture, a well-watered place. Ayaw niya yung bundok. Naunawaan niyo po, amen? Sometimes maganda talaga yung kapatagan sapagkat wala ka nang aakyatin kasi pag sa akyatin mahirap. Kaya mas maganda na ho dito sa kapatagan. At least dito ho, magandang buhay natin dito sa kapatagan at doon sa kabundukan ay mahirap. Just imagine, pupunta ka doon sa PMA Baptist Church, napakatindi ng pababa at paakyat. Dito na lang ako sa Tarlac. Amen? At ang sabi po ng Bible, it is well-watered. At yun po yung nakita po ni Lot. And he made a decision based doon po sa terrain at doon sa kanyang nakita na, alam nyo, sabi ko nga sa inyo, lagi tayong nag-iisip ng mas madaling paraan. Sa paggawa natin ng decision, ito mas madali ito. But alam nyo ba minsan, yung madaling yun, the easiest way is the sad thing, sapagkat yun po ang nagpalayo sa kanya sa Panginoon. So makita natin, and Lot lifted up his eyes, beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, and thou comest to Zoar. In verse number 11, so after that, so verse 10, Lot lifted up his eyes. And Lot lifted up his eyes. Kanyang ikiniling, mas malalim na Tagalog, ang kanyang itinanaw niya, ang kanyang mga mata sa plain. At ang sabi po ng Bible, after na nakita niya, and I do believe, nag-isip din siya. In verse number 11, and Lot chose. And Lot chose. What is the meaning of chose? Exactly, he made a decision.
The word chose means to select. It's because, bakit siya mayroon nag-select siya? Meron po siyang option. And I do believe, mga kapatid, nung ikiniling, sabi niya, mas maganda dito. Mas maalwan dito. Mahirap doon sa kabundukan. Bahala na si Tito Abraham doon. And Lot chose all the plain of Jordan, and Lot journeyed eastward as they separate themselves the one from the other. So sa kanilang napag-usapan, sabi ni Abraham, saan man ang piliin mo, okay. At yung matitira, yun ang akin. Ngayon, ang sabi po ng Biblia, so pumunta na si Abraham doon sa iniwan nila. Pero mga kapatid, hindi niya inisip ng maigi ang kanyang desisyon sapagkat pagdating sa verse number 13, but the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Yan ho ang matinding problema, mga kapatid. Kaya nga nakita niyo po, ulitin ko po, he chose to be there. Una po, he lifted up his eyes. Ikiniling niya ang kanyang mga mata. Lot lifted up his eyes, and after that, he made a decision. But the saddest thing is, mga kapatid, the result of his decision, mamaya kung madaanan pa at maabutan pa natin, iisa-isahin natin. Iiwanan muna natin to. Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, sa nakita natin dito, mga kapatid, sa paggawa ng decision, it is very important that God must be first in our decision. God must be first in our decision. And I do believe, yun ang hindi na-consider ni Lot. Kaya nga, alam nyo, pag gumawa po tayo ng decision, iisipin natin, ito ba talaga ang kalooban ng Panginoon? Before we make a decision, let's ask first ourselves, ito ba talaga yung decision, ito ba talaga yung kalooban ng Panginoon sa akin? Ilan sa mga tao ang kinonsider nila ang Panginoon sa kanilang decision? And that's why this morning, brethren, it is very important for us to make a decision, meaning, mga kapatid, put God first in our decision. Put God first in our decision. At yan ang na-miss ni Lot. Kaya nga, mga kapatid, tandaan po natin, mayroong problema yung ating paningin. Mayroong problema yung ating paningin. Kaya nga napakahalaga na pag-isipan natin. Ulitin ko po, pag sinabi nating decision, let's go back to the meaning, a report after conclusion, a product ng pag-iisip. Pero mga kapatid, this time, yung mata niya lang ang kanyang ginamit at hindi niya ginamit ang kanyang pag-iisip. Kaya nga po, mga kapatid, God must be first in our decision. Kaya nga napaganda, mga kapatid, ito ba talaga yung kalooban ng Panginoon? Kung tayo po ay pastor, we're running a church. Kung tayo po ay tatay, we're running a family. Ito ba talaga yung kalooban ng Panginoon sa buhay ko? Kung gagawa ko ngayon ng desisyong ito, ang desisyong bang ito ay pabor sa Diyos? Ito ba talaga ay pabor sa Diyos? Matutuwa ba ang Panginoon sa desisyon kong ito? Ang nakakalungkot nito, mga kapatid, lagi tayong gumagawa ng desisyon, but ang desisyon po natin ay hiwalay sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, let's consider God first in our decision. Hey, fathers, when we make a decision, consider God first in our decision. Hey, mothers, before you make a decision, consider God first in your decision. Bago mo gawin ang isang bagay, i-consider mo ba, may mga pagkakataon, ang mag-asawa ay nag-aaway. Ngayon, kung nag-decision kayo na maghiwalay, you separate, is that the will of God in your life? God will be happy in your decision? Ay kung hindi, mga kapatid, pag-isip-isipan muna natin ng 1,000 beses. Magiging hindi lang sa paboran Diyos, kundi matutuwa kaya ang Panginoon sa desisyon kong ito. Kaya kapag gumawa tayo ng desisyon, mga kapatid, hindi lang basta bara-bara. Ulitin ko po, pag sinabing decision, ito
ay bunga ng maayos na pag-iisip. A product of thinking. A determination arrived after consideration. Consider first. I-consider natin ng Diyos. The first person that we need to consider in our decision is God. Masaya kaya ang Panginoon? Kung ikaw ay gumawa ng desisyon na mananatili na lamang sa ganyang kalagayan mo, na walang ginagawang Kristiyano, masaya kaya ang Panginoon? This year, gumawa po tayo ng decision uli, panibagong decision, and salamat sa Panginoon, bilang naglilingkod sa Panginoon, gumawa tayo ng desisyon, magpapatuloy tayo kahit na mahirap, pero ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Let's keep on going by the grace of God, serving God. So God, first, is very important in our decision. Alam niyo ho ba? Let's open our Bible to Proverbs chapter number 19. This is a very, very familiar passage from the Bible, but let's read once again para makita po natin na i-consider natin ang Diyos sa bawat desisyon na gagawin po natin. Amen? Proverbs chapter number 19. I hope you're there, amen? Ano pong sabi po ng Bible? Sabay-sabay nating basahin, Proverbs 19 verse number 21. There are many devices in man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. There are many, the word devices, same as the word intentions. Same as the word plans. There are many plans and intentions in man's heart. Nevertheless, the plan of God that shall succeed. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Now, it is God's plan will stand. Brethren, we need to cling to the plan of God in our life. Put God first in our decision. Kaya nga upang hindi tayo maligaw, siguraduhin natin sa desisyon ko bang ito, masaya ba ang Panginoon? At siya ba ay kasama ko sa aking desisyon? Kaya kung hindi ko kasama ang Diyos, bakit mo ba itutuloy? Isang nakakalungkot na pangyayari kapag ang isang tao ay gumawa ng isang desisyon na hindi niya kasama ang Panginoon. At yan ang hindi na-consider ni Lot. He made a decision based on his own observation and not on the plan of God. Brethren, kung gusto natin na maging matagumpay at magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay, sabi ko nga po sa inyo, hindi po ibig sabihin na okay na po tayo. Physically, materially, ay okay na po tayo. Napakahalaga ho na masumpungan natin ang ating sarili that we are in the plan of God. Doon sa plano ng Panginoon. Meron nga po akong nabasa na this is a saying of one of the famous preacher, Baptist preacher. Sabi niya, to know the will of God is the greatest knowledge. But to do the will of God is the greatest accomplishment. When was the last time that you made a decision na tayo po ay gumawa ng desisyon sa kalooban ng Panginoon? So number one, brethren, when we made a decision, so it is very important to make a decision. So consider number one, point number one, things to consider. Number one, God must be first in our decision. Ang Panginoon ba ang nag-benefits sa aking decision? Ang Diyos ba ay nag-benefit sa aking desisyon? Mga kapatid, ano ang benepisyo ng Diyos sa mga ginawa nating desisyon? Para ba talaga sa Panginoon? Talagang nauna ba talaga ang Panginoon? Or para sa atin lamang? So sila at makikita natin na ayon lamang sa kanyang pangsariling kagustuhan. Kaya nga sabi ko, nagkaroon siya ng problema sa paggawa ng decision. Kaya nga po, isang magandang reminder sa atin that God must be the first in our decision.
Number 2, ako ba ay lalago sa desisyon ko? Am I going to grow in my decision? Will I grow in my decision? Ako ba ay lalago? Kung ito ang desisyon ko, lalago ba ako sa desisyon kong ito? So ibig sabihin kanina, nauna sa Diyos, ngayon sumunod naman ikaw, ako personally. Na pag gumawa ako ng desisyon, lalago ba ako? Lalo ba akong mapapalapit sa Panginoon pag ginawa ko itong desisyong ito? Hindi ba napagandang pagbulay-bulayan natin na, alam nyo, tayo po minsan ng mga tatay, napakahalaga po na maintindihan po natin na dapat talaga tayong gumawa ng desisyon. At pag gumawa po tayo ng desisyon, yung lalago po tayo. Yung lalago tayo sa ating magandang relasyon sa Panginoon. Lagi nating sinasabi, kung meron mang pinakamagandang bagay na pagbubutihin po natin is our relationship with God. It's because when we have a good relationship with God, we will be having right relationship with our families. Kaya pag may problema tayo sa relasyon po natin sa Panginoon, kaya nga mga kapatid, dapat masumpungan natin yung sarili natin that we are growing with our relationship with God. Kaya sabi nga ng awitin, the longer I serve Him, the sweeter He grows. So second consideration, am I going to grow in my decision? Lumalago ba at lalago ba talaga ako pag ginawa ko ito? Hindi ba napaganda kung yan yung ating iisipin sa paggawa ng decision? Napaganda na. Pabira. Ay, kung hindi ito makakadagdag sa paglago ko, ay kalimutan ko na ito. Kung tayo po ay tatay, gagawa tayo ng desisyon, at kung ang desisyon po na ito ay hindi makakatulong sa paglago ko sa Panginoon, kalimutan ko na ito. And I do believe with all my heart, you are here this morning, you decided to come here, is because you know that ang revival na ito, that'll make you closer to God. That will help us in our service, in our ministry. Alam niyo, many times, pag nag-uusap kami nila, Pastor, lagi nang sinasabi, relasyon sa Panginoon, relasyon sa Panginoon, relasyon sa Panginoon. Kaya nga, that remind me na dapat maging maayos ang ating relasyon sa Panginoon. By the way, alam niyo, pag hindi maayos ang ating relasyon sa Panginoon, remember, Pastor, tinawag tayo ng Panginoon. God put us into the ministry, and yet, hindi maganda ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya nga, kung puro gripes ang ating buhay, anong mangyayari sa ministry natin? Kung ang desisyong ito ay gagawin ko, mga kapatid, at mabubuhay ako sa galit, mabubuhay ako sa sama ng loob, paano mabibuild ang aking magandang relasyon sa Panginoon? Alam nyo, honestly ho, as a pastor, maraming nakakaasar. But if we allow those things na nakakaasar, what will happen in our ministry? Kapag katatakutan natin yung gastusin, katatakutan natin yung problema, ano ang mangyayari sa ministry? But I do believe with all my heart, if we have the right relationship with God, then we will have a decision na magpatuloy sa Panginoon. Kaya nga, consider natin, am I growing sa buhay ko? Kaya nga, alam nyo, bilang isang Kristiyan, sabi ko nga po sa inyo, narariyaan, kaya nga naalala ko yung sinasabi ni Pastor as a pastor, mararamdaman mo na nagpapastor ka na kasi nandiyan na yung mga hamon, problema ng mga members after members. And bilang pastor, yung kabigatan ng miyembro, kabigatan din ng pastor. Iniisip ng pastor yon. Kaya nga minsan, isipin mo, pambihira itong mga kabataan ito na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Akala nila okay lang sila.
Eh nakala nila, kalaban nila ang pastor kapag ang pastor prays against sin. Pero hindi nila alam na tinutulungan sila. Na bago pa sila malaglag doon sa pagkakasala, ay napakarami ng warning after warning after warning na naririnig nila sa pulpitong ito. And yet, they rejected the Word of God. And sometimes, talagang pambihira. Kung susundin lang natin sarili, bahala ka na nga sa buhay mo. Pero gano'n pa man sa iniisip natin, pero yung mga lingkod talaga ng Panginoon, ipapanalangin ka pa rin. Alam ko marami po sa inyo na nagsalita kayo ng laban sa men of God. But still, the men of God loves you. The men of God pray for you and your family. And when you come to this place, patuloy nyo naririnig ang salita ng Diyos. Kaya nga saan tayo? Kaya sabi ko, pambihira, kung galit ang mangyayari sa akin, saan ko dadalhin ito? May mga pagkakataon na na-offend tayo. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang ho yung miyembro ang na-offend, pati yung pastor offended din. Pero, bagamat na-offend, hindi ka mananatiling offended. Hindi ka mananatiling magtatanim ng sama ng loob at mabubuhay ka ng gripes. Hindi mo ma-enjoy yung ministry mo. Kaya nga hindi mo pwede i-compare yung ministry natin sa iba. Kaya tama yung sinasabi ni Pastor kanina, kapag ka nag-compare po tayo sa ministry ng iba at makipag-compete po tayo, we are not in a competition sa ministry. Kaya nga po, pag gumawa tayo ng decision, ako ba ay lalago sa desisyon ko po na ito? Ako ba ay patuloy na pagpapalain sa desisyon kong ito? Kailanman, hindi man tayo manghuhusga, pero kapag ka ang buhay natin, if our life ay namumuhay sa sama ng loob, ano ang matatanggap natin pag nabuhay tayo ng sama ng loob? Kaya alam niyo po yung mga kapitbahay namin. Pag-usapan natin sandali. Hindi ako nagchichismis. Alam niyo, naalala ko po, dahilan po sa, yun nakipag-rival po sila sa simbahan. Nung una, naglagay sila ng videoke, ang lakas sinasabayan paglinggo. Sabi ko, sutil tong mga to ha. Iharap ko din yung speaker ko. Kala nyo, at brace ako ng malakas. Abay, lumipas ang panahon. Nawala, tigil sila. Hindi man sila tatagal kasi puro lang sila kanta. Ako may kanta na, may preaching pa, kaya doon sila matatalo. Anyways. And then, yung property na gusto naming bilihin, gusto din nila. Talaga na naman kami. Pero sabi ko, gumawa ang Panginoon. Nakuha ng church. Nanahimik na naman sila. At ngayon, pag nakakasalubong ko po sila, ako nakangiti, binabati ko po siya, pero talagang sila simangot. Kaya sabi ko, yun ang kasiyahan ko pag nakikita ko silang nakasimangot. Kaya sabi ko, masaya na naman ako kasi nakasimangot sila. Anyway, joke lang yun, joke lang. Pero ang katotohanan po niyan, sabi ko, ako, naipapanalangin ko sila. Honestly, God knows my heart. I'm always praying for our neighbors. Hindi sinapatayin sila ng Panginoon. No po. I never do that. Sabi ko, Panginoon, iligtas niyo po sila. Kasi alam niyo, many times, pinuntahan ko po yan sila.
Pinupinuntan ko, sabi ko, gusto ko pong mag-share ng salita ng Diyos sa inyo sapagkat lumalayo pa nga po kami para magbahagi samantalang kayo na kapitbahay namin. Sabi niya, no. Nung pandemic, yung mangga ay napabunga namin. Napabunga po namin yun, ang dami namin nakuha. At nakarating pa doon sa may-ari, pati yung mga kapitbahay namin, pinagbibigyan namin. Pinadalahan ko rin po sila. Hinog na po yun na mangga. Matamis. Alam niyo po, pagdating pa lamang nung kapatiran natin, boom! Sinaraduhan ng pinto. Samantala yung nasa likod, tuwan-tuwa yung nasa likod. Anyways, ganyan ho talaga. Sabi ko, anong mangyayari kapag pinatulang ko ito? Sira din ako. Pero sabi ko, kabayaan ko na yan sa Panginoon. Mahirap ang magtanim ng sama ng loob. Magtanim na lang ako ng kamote. Magtanim na lang ako ng malunggay. At magiging maayos. Kaya nga po mga kapatid, kung anumang bagay na nangyari sa atin, yan ay bunga ng ating pong decision. Kaya nga po, napakahalaga na i-consider natin, una, God first in our decision. And then number 2, lalago po tayo sa ating decision. Saan tayo dadalhin ng ating decision? Kung pananatilihin po natin na tayo po ay mayroong sama ng loob, may gripes. Alam nyo, sinabi ko din po ito sa amin kasi last time, parang mayroong pong telenovela na nangyari po sa simbahan. Parang nagkaroon ng, sabi ko, parang shooting mga kapatid. Abay, nagkaroon pa ng habulan. Sabi ko, parang sa pelikula ko lang nakikita to . Pero sabi ko, matindi. Pero nung kinausap ko po sila, salamat po sa Panginoon. Just imagine, kung hahayaan natin na ganyan yung buhay natin, yung puso natin. Marami pong mga tao na nawala ang kanilang magandang relasyon sa Panginoon, bunga ng hindi magandang desisyon. Saan sila dinala ng kanilang desisyon? Kaya nga salamat po Simban, mayroon pong pulpito na tinuturuan tayo to learn to humble ourselves that every time, ano pong sabi po ng Bible? When we hear the word of truth, harden not your heart. As in the provocation, yung book of Hebrews chapter number 4 ay tumutukoy doon sa mga Israelites when they provoke God. Na narinig nila yung salita ng Diyos, narinig nila yung sinabi ni Moses, but hindi sila sumunod sa Panginoon. At anong nangyari? Gumawa sila ng decision na yan ang nagpalayo sa kanila sa Panginoon. Kaya nga ulitin ko po, as I close this message this morning, marami pa po ito. May continuation. Ano ang mangyayari mga kapatid? Kapag pananatilihin po natin ang ating puso na punong-puno ng sama ng loob at galit. Kaya napakahalaga na katanungan ngayon pong umaga, am I going to grow in my decision? Number 1, God must be the first. God must be the first in our decision. And number 2, things to consider is, am I going to grow in my decision? Kaya nga po mga kapatid, mahalaga po, members of this church, members of different churches, sana patuloy tayong gumawa ng desisyon na patuloy na magpapalapit sa atin sa Panginoon. Patuloy na magiging masaya tayo sa ginagawa natin sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, ulitin ko, sinabi ko po kanina, si Pastor every time na makausap namin, yun lagi sinasabi niya, maayos na desisyon, maayos na relasyon sa Panginoon. At gaano kaganda na tayo po ay mayroong magandang relasyon sa Panginoon. Hindi natin pwede ikumpara yung sarili po natin sa iba. At maging sa mga ministry na pinagkatiwala sa atin po ng Panginoon.
Hindi din pwede ikumpara yung sarili na mas magaling, sige ito mas magaling. Hindi po pagalingan eh. But, kung ano yung kalooban at panawagan ng Panginoon po sa atin. As I close this message this morning, 2 points pa lang po tayo. Balikan natin po yung buhay ni Lot. Ito ang na-miss ni Lot sa kanyang decision. Ito ang na-miss ni Lot. Nag-focus lamang sa nakikita ng kanyang mata. At hindi niya inuna ang Panginoon. Inuna niya ang kanyang pansariling kapakanan. At hindi niya inuna ang Diyos. At hindi niya inuna ang kanyang magandang relasyon sa Panginoon. Kaya saan po nag-end? Babasahin po natin sa mga susunod, pero alam mga kapatid, grabe ang consequences ng kasalanan at hindi desisyon na ginawa nila. Kaya nga po, may karugtong. Ayaw ko pong tapusin agad kasi mauubusan tayo ng oras, but dadalawa pa lang yung napag-usapan po natin. I hope and pray. Ulitin ko po, pag sinabi nating decision, ito po ay bunga ng tamang pag-iisip, pinag-isipan, the act of process of deciding, a determination arrive after consideration. A report after conclusion. Ulitin ko po, in verse number 11, and Lot chose him all the plain of Jordan. Pumili siya. Gumawa siya ng desisyon. Pero hindi niya kinonsider ang Diyos sa kanyang desisyon. Pangalawa, hindi niya kinonsider ang kanyang paglago sa kanyang desisyon. Kaya nga po, ulitin ko po, kapag gumawa tayo ng desisyon, lalago ba tayo dyan sa ating desisyon? I hope learned something this morning. Sana po nakatulong. Abangan natin po yung part 2. Let's all stand up, please. Loving Father, we thank you so much. I've done my part to preach your word for this morning. It is not my intention to hurt your people, but I just preach your word this morning, Panginoon. Tulungan niyo po kami na sa panahon na gumagawa po kami ng decision, na kayo po ang aming uunahin sa aming mga desisyon. At sana, Panginoon, makita din na i-consider din po namin ang aming paglago, ang aming personal na relasyon po sa Panginoon, sa inyo po, Panginoon, sapagkat alam po namin na pag magkakaroon po kami ng maayos na desisyon, ay makikita namin ang magandang result sa buhay po namin. Once again, dear Lord, help your people this morning. Sa pagsisimula po ng conference for the whole day, bigyan niyo po kami ng humble heart, bigyan niyo po kami ng admonishable heart na tumanggap ng inyo pong mga salita. Thank you for your word this morning. Bless niyo rin po ang susunod pa pong mga activities for the whole day. Thank you so much, oh God. In Jesus' name I pray. Amen.